good morning po sa ating lahat mga kabayan. Wala po tayo ngayon sa kabundukan. Nandito tayo ngayon sa Kapatagan mga kabayan. Yes, dahil meron tayong meet up ngayon. Yung ating pioneer sponsor po mga kabayan na mula noon hanggang ngayon ay nadyan po sa ating munting hadikain. Walang iba kundi si Ma'am Isme and Sir Rodrigo from UK na taga dito po sa Dagupan, Pangasinan po mga kabayan. Kaya nandito na tayo. Thank you Ma'am Isme and Sir Rodrigo. Naka-relax yung buong team no, na magkita na naman po tayo muli. Pangalawang beses na po ito mga kabayan na makita natin muli yung ating sponsor. Thank you. Hello po. Nasaan po si si Sir Rodrigo? Opo. Wala ako. Gali ako ng Manila kanina eh. Oh, Kasi, di ba, doon ako sa Manila talaga. sa bahay niyo po mismo. Oo, itong tatay nito, kapatid ng asawa ko. Oh, dumiretso po kayo doon. Oo, so pumunta muna. Kasi anong oras ako dumating dito? 9:30. Hala. Napuli na pagod na po. 3:45. Ako umalis doon. Manila. Kailan pa po kayo dito? Nung pa? Nagulat po ako sa replay. 7. Nagulat ko sa, nandito sa Pinas. Order na kayo. Ito. Wow, thank you. Ito, mayroon yung mga envelope dyan. Thank you so much. For the boys. Oh, for the boys. Wow. Envelope. For the boys. Wow, thank you. Hello. Thank you so Matanda na much. Baliktad nga po mga kabayan eh. Tuwing kita namin ni Ma'am Isme, bumabata. Uy. No, hindi na tumatanda. Kaya gusto ko na tumira ng UK. Order na kayo. Ay, order na habang nagkukwentuhan tayo. So, ayan po mga kabayan, isa sa ating pioneer sponsor, Ma'am Isme. Kailang wala si Sir Rodrigo. Nagpaiwan po ng UK. Okay lang. Ayaw niya talagang umuwi. Kayo po mag-isang bumiyahe. Next year, sabi niya, punta tayo na Amerika. Oh, wow, sama ako. Sabi ko, Okay, sabi Sama ko ako ng Amerika. Bakit napaaga po ang uwi nyo, Ma'am Isme? mayroon ako nilakad na mga papers. Oh. Ano lang ako? Simple lang. May salad pa sila. Order na kayo para habang nagkukwentuhan tayo. Ano ito? Drinks ito eh. Mga drinks yan. Yung simple lang Ano yan eh? Starter eh. Dessert May ito. pandan salad po, ito. Dessert ito. Opo, dessert po nila. Hindi, yung gulay na. Gulay. Yes, kasi na-miss na ni Ma'am Isme yung gulay. Yay! Ham and cheese. Kasi hindi na ako masyadong sa mga matatanda. Opo. Wala naman akong High blood. iniinom na maintenance. Pero sa awa ng Awa ng Diyos. Diyos. Thank Thank you. Habang siyempre tumatanda kayo to avoid it. Opo, para maiwasan. Galing niyo po, Ma'am Isme. Ano muna kayo ng Sa order, madami na yan. Ilan ba? Mag-add na lang ng rice. Or pwede namang individual para at least Sige. Diba yung mga ibininabalag mo, nakikita ko minsan. Opo. Sunod-sunod, Grabe. Sabi ko nga. Order na kayo. Yung drinks. Ha? Sa inyo. Tubig. Tubig lang ako. Sige. Anong pagkain mo? Mag-order kayo. Din lang araw pa kayo dito sa Dagupan, Ma'am Isme. Hanggang madaling araw Monday, uwi na. Parang overnight na po kayo dito. Overnight ngayon, tapos Sunday ng madaling araw,
Uuwi na. Kasi marami akong nilalakad. Nandito, pangatlong balik ko na dito eh. Kaya lang kasi naglakad ako ng papeles dito noon. So nung natapos, Sa uwi na mga naman ako. properties. Tapos pagbalik ko kasi birthday ng tatay nito, bumalik na naman. Bumalik na naman ako. Energetic talaga Ngayon, kayo, Miss Mia. bukas may kasal. Kasal naman. May attendant kayo. Oh, kasal naman nung apo ng asawa ko, si Rodrigo. Opo. Kaya ako A-attend. ngayon ang a-attend. Ano nga eh, yung surprise nga visit. Oh, Nagulat nga po ako. sige na. Ha? Sa inyo po. Kayo. Naka-order na po. Okay na po. Ma'am. Ah? May mga gulay. Sa inyo po. Okay na. Ewan ko. Anong gulay natin, ma'am? Kasi pag may sabaw, mainit. Opo. Meron din po yung adobong pang. Yung mga dessert natin, ano, ma'am? Ah, okay. I know. May bibing po. May kadabong doon. Tapos yung Russian salad. May mais kong yellow. Ah, isang palabok, please. So, yun. Masarap. Palabo. May sagot ko laman. Alin yung mga drinks. Opo. Okay na po yung drinks namin. Sa inyo po, Ako, Miss May. tubig lang. Water lang kay ma'am. Okay na po yun. Okay. Ipit-order ko na lang po. Bali, akin order kong pasita. Dalawang whisper. Dalawang isang mint lemonade. Tatlong lemonade po. Siguro mamaya yung dessert. Isang pising cream. Bilo-bilo. Isang palabok. Eh, bali dalawang palabok na lang. Erip din Tira na kami pag bilo-bilo doon. bawasan natin itong Nagbibilo-bilo din ako, pero isa. siguro Thank sa you. isang taong mga 2 beses lang. Iwan ko na lang po yung isang. Mm. Palabok lang sa akin. Iwan ko na lang po yung isang. Thank you. Magluto rin pala sa ng bibili doon. Ano na? Saan? Oo nga eh. Pag na-miss ni Alin? Miss me yung ano, yung bilo-bilo, nagluto Oo, ko. minsan nagluluto din ako, pero once a year Oh. siguro. Pag yung sobrang takam na po kayo, Miss May, Eh kasi yung mga bata ayaw naman eh. dalawa na po Kami lang ni kayo Rodrigo kumakain. eh, oo. Pag may bisita lang ako, Sa bagay, hindi po sila sanay sa pero matrabaho naman kasi. Filipino food. Sa bagay, madali lang doon. Oh. Pero ano doon, yung sa wala. Kahit sa mga Filipino store, Wala. Alam mo yung yung saging ng African opo. na malalaki, Ay, malalaki, no? plantain ang tawag nila. Malalaki. Opo, Ganun. yung mahaba. Yun ang ginagawa namin. O kaya pag naggawa kami ng banana fritters, yun. Yun ang ginagawa. Bakit wala po silang import na banana? Ay, biro mo naman yung papasahin ganun. Alam mo yung mga, yung mga chichira. Opo. Dito, chichacorn. Yung chichacorn ang binibili ko doon. Doon, 90p. 90 pence. Parang 65 pesos. Eh dito, magkano? 27 pesos. 27 times 4 times 3. Grabe. Pero, wala kang choice, bilhin mo. Opo. Hindi mo na indahin yung presyo. Kasi Oo. natakam ka na eh. Gusto mo kumain. Hindi mo naman makakain yung pera mo. Pero yung mga pagkain din ng mga Filipino, nasa mga Filipino store po. Mayroon. Pero ang mamahal. Ang mamahal. Siyempre, import na po nila. Oo. Kaya pag umuwi ako, puro pagkain yung nasa luggage ko. Nagdadala. Ngayon, napuno na nga. Yung pang-asim, yung... Mga sinigang. Oo, ang mahal doon. Pero hindi po nila chine-check? Or Hindi. basta yung ano lang? Nakapacket naman. Ay, see. Tapos yung bihon, o sotanghon, Puro mga Filipino. pansit canton. Alam mo yung pansit canton? 89p. Ang Ang isa. isang piraso. Ang isa. Wow, dito ata nasa mga 15 o 13 o 17. Hindi ko na alam pansit ng isang 16 ata o... 20 na? Di- 20 na. Pero ang mahal pa din. Nasa 60 plus. Oo. Grabe no.
Mahal talaga. Sabi po nila pag sa UK is talagang very expensive daw. Pounds eh. Pounds kasi ano eh. Tsaka siguro, syempre yung pag-freight nila, Opo, tama. mahal. Mahal. Kaya, may Chinese shop din doon na mayroon din konting, Tinda. oo, ng mga Pilipino. Malapit lang sa amin. 2 minutes walk. Malapit na. Oo. Walking distance. Walking distance lang. Pwede lakad. Kaya, okay lang. Pero pag pumunta kami sa Filipino shop, merong pag naglakad ka, isang sakay. Sasakay ka ng bus. O kaya pag nag-train ka, isang bus and then train. Malapit Pero na isang po. stop lang naman yung train. Madali lang naman. Super lamig po ngayon, Mabiste. Oo, lamig doon. Ngayon, sabi ng asawa ko, saan naka-jacket sa bahay? Bakit ka na? Talaga nag-i-snow din, Mamiss me yun. Oo, nag-i-snow. Pero last year, konti lang sa lugar namin. Pero pag outside, mga Scotland, Opo. So, yung sa Wales, yun. Lalo sa Scotland. makapal po talaga yung ano. Doon ang pinakamalamig. Grabe. Kaya pag nasa Pilipinas ka talagang maninibago ka. Ay, oo. Diyos ko. Kasi lahat ng araw-araw nasa malamig ka nakatira. Bihira ka na sa Pilipinas. Talagang maramdaman. Thank you. Thank you. Oh, alabok din sa'yo. Opo. Dahil na si Sir. Thank you. Ayan, thank you. Okay na tayo. Bon appetit! Alam mo, pumunta ako sa SM kahapon. Palabok na lang kinain. Opo, pag ako ganun din, palabo, pansit. O kaya yung fresh lumpia. Ay, wow, sarap. Shout out po kay Sir Rodrigo, kain po tayo. Ayan, may palabok. Palabok. Mapapanood niya yun. Meron palang bago po pala ito, Miss May. Oo. Last year? Last Oo. year. Madali niyo bang nahanap? Okay, opo. Yung sinend po namin, madali lang namin maraming salamat po muli sa pagkakataon na nakita kami ni Ma'am Isme. Oo. And hi na lang po, shout out kay Kasi Sir Ron. papunta ako dito, kaya kita, Opo, nagkita. Kasi sabi ko, kung makakapunta siya, okay, sabi ko. Opo. Kasi from pa si Ma'am Isme, Manila. So pupunta na siya dito na naggupan pag mayroong inaasikaso. Busy po kasi sa Ma'am Isme, kaya biglaan yung pag-uwi ng Pinas. Pagbalik niya ng UK, London, tama po, ay sasama po ako. Kailan po yun, Ma'am Isme? Hopefully next year. Yung balik niyo pa ng London? Sa 17. 17. Kaya magkita-kita lahat ng ating sponsor from UK. Magkikita tayo dahil kasabay pala kami ni Ma'am Isme. Anong oras po flight niyo, Ma'am Isme? Gabi. Gabi. Sa umaga po ako kaya mauna ako na Ma'am Isme ng Pupunta ka na? London. Magulat siguro kasi ako naman nandoon, no? Thank you po, Ma'am Isme. Thank you din. Salamat. Oh, ingat Ingat po kayo, kayo. ha? Ingat. Okay.
Regards po ako ni Sir Rod. Regards po ako, Sir Rod. Kahit sobrang busy nyo pero naglaan pa rin yung para sa amin. Salamat. Pero sa yung ano niya. Pag-pray natin yung ating mga sponsor, mapagmahal na sponsor po mga kabayan. Mula noon hanggang ngayon nandito sa Opo. Opo, Mama Smith. Thank you. Bye-bye po. So ayan, maraming salamat po muli Ma'am Ismi and Sir Rodrigo from UK. Salamat po talaga. Kahit alam po namin na busy kayo, pero talagang binigyan nyo pa ng time yung buong team para magkita po tayo muli. At hindi lang yung mga kabayan, meron pang pasalubong at pinakain pa tayo sa masarap na kainan po mga kabayan. So ano nga bang meron dito? Yehe! Sa pangalan pa lang, Victoria's Secret. Oh. Pero sa amin, lugar to sa amin mga kabayan, sa Negros, Victoria City. O, diba? So ano bang laman? Siyempre, aking paborito. Ayan, ang dami kong paborito mga kabayan, no? So may cookies tayo. Siyempre, para sa team. At ito na nga. Wow, Victoria's Secret mga kabayan. Ang bango, ang ganda naman dito. At may pa-lotion pa. Thank you so much po. You're so very sweet, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo. Thank you. Oh, wow, meron pang pa-wallet. Oh, di ba? Meron ng Liit, no? UK pounds. Ayan po mga kabay. Ang liit, no? Tipid sa wallet. O, di ba? Sa atin, ang lalaki ng pera natin. Buti nang tinanggal na yung taglilima, tsaka yung 10. Ayan, no? Ang liliit lang, oh. Oh, wow. Thank you. Thank you po, Ma'am Miss. May pa-dollar pa kayo sa akin. Teka, may natupi. Ayusin ko lang, sayang. Ganyan kasi ako, eh. Ayan. Okay. Then, may pasobre tayo dito. Ano ba to? Ay, nakasobre nga. Oh, aba, meron pa yung ating driver. Oo, ayan, sa driver. Okay, Jacoy, meron. Okay, Makoy, meron din. So, syempre, meron din sa akin. Ayan. Ayan, thank you. Buksan ko na. Excited. Oh, diba? Oh, wow. Thank you, Ma'am Ismi. Thank you so much. Ayan. Thank you. Plus may dollar pa tayo. Ayan. Thank you, Sir Rodrigo and Ma'am Ismi sa blessings na naman. Another blessings na naman po mga kabayan. No, kasi alam naman natin na busy tayo ngayon sa early preparation natin sa ating pamaskong handog. Siyempre, bigayan at pagmamahalan ang ipadama ng bawat isa. Salamat po, love you po, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo. Thank you. At meron pa po mga kabayan, kaya maglashing-lashing ako mamaya kasi merong wine. Wow, mayroon yung nabigay sa akin ng wine kahapon, no, inuwi ko. Ano, nakaraang araw pala mga kabay, meron yung nabigay sa akin ng wine, 2. Plus, nadagdagan na naman ng 3. Meron pang ibang nabibigay sa akin mga kabay. Kaya salamat po sa inyo. Kailangan pala tuwing inom ko ng wine, no, makita nila na iniinom ko yung wine nila. Thank you. Hindi ko nabubuksan mga kabayan, pero talagang wines ito. Thank you so much po. Wala po kaming ibang maigaganti, kundi buong puso po namin pasasalamatan at dasal nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay at maraming biyaya dahil alam namin kung gaano kabuti ang inyong puso, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo. Ganon din po sa aking mga sponsors. Kaya maraming salamat and magkita po tayo soon sa pagbabalik na po dito sa Pinas. God bless. Bye. Maraming salamat po, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo. And God bless po. So yan, thank you so much po, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo, sa tiwala niyo po sa team, no? Sa inyong pagmamahal.
at sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang dasalan po namin, sana bigyan pa po ni Lord ng mahabang buhay at malusog na pangatawan. God bless you more po. And shoutout din po dyan sa kasama niya si Sir. Ayan, thank you. Sabi ko na po sa kanya, huwag na siya magbigay. Kasi, grabe na yung yung sasakyan. Effort niya. Bakit nagbibigay pa siya na? Thank you po, Ma'am Sarah. No, sinabi ko na po na huwag na po siya magbigay. Kasi grabe, sobra-sobra na yung alala niya sa amin. No? Yung sasakyan ay pabalik-balik. Pagod si Kuya Justin at saka si Ate Joanne. Ganon pa man, ay wala na akong magawa. Hinatid na dito ni Kuya Justin, no? Ay salamat na lang. Salamat. Wala akong ibang maigaganti, kundi buong puso na yung pasasalamatan. At nawa, marami pang biyaya, hindi lang biyaya, of course, sa haba pa ang buhay. At importante na hindi magkasakit, no? At happy lang, enjoy, and then please, bisitahin po natin, no? Grabe yung alalay sa ating pagmahal na sponsor, Sarah Q TV. Andyan yung anak niya humawak sa account, si Kuya Justin, no? And salamat. Na-experience na rin po, Ma'am Sarah, ni Justin yung aming mission, no? First time niyang umakyat, sila ni Ate Joanne, pero first time din niyang mapuyat at mapagod. Ano ba yan? First time nga nilang umakyat, pero anong oras? Meron niya pumakawin, dumating sila dito 7. No, 7. Tapos siguro mga 7:30 yun, umalis na kami. Nakauwi kami ng Pangasinan. Okay, natapos kami sa pag-akyat ng mga balikbayan boxes natin is 12. 11:57 na eh. So, 12 na yun. 12 midnight. Then kumain kami mga past 12 na, midnight, morning na yung mga kabayan. Umuwi kami siguro mga alauna. Dumating kami dito mga 3. Kayo Justin, dumating kayo ng anong oras? Ano po? Magti-3 din po. Oh, halos sabay kami ni Justin nakauwi ng Pangasinan. Kami, tapos sila Nueva Ecija. 3 a.m. in the morning mga kabayan. Kaya parehas kaming puyat. No? Tapos pumunta pa dito sa bahay. Sabi ko wag na pero wala tayong hindi mapipigilan yung grasya. Magpasalamat na lang tayo, ha? Salamat po muli, Ma'am Sarah and Sarah Q TV. Si Kuya Justin po ang gumagamit. So soon, papasukin na rin ni Kuya Justin yung pag-vlog dun sa pag-charity natin. yes. So Tuloy lang. Sabi ko nga ni Kuya Justin, kagabi, habang nasa biyahe, nagpapahinga kami, kumakain, sinasabihan ko na siya, may mga negative, may mga positive na posible. Kuya Justin, upo ka po. Siyempre, sabihin ko na sa kaya, hindi puro positive. Lahat ng ginagawa natin may mga negative sides. So, sinabi ko na po sa kanya yon na ganito, Justin, ang pag-charity vlog ay hindi lang pagbibigay ng ayuda o pera o grocery o anumang klaseng charity na binibigay mo sa mga kabayan natin, kundi ang pagiging charity po mga kabayan ay handa ka magsakripisyo, ulan, init na kaya mong suungin at hindi ka napapagod, kaya mo yung determinasyon sa pagbibigay, pagmamahal, sa pagmimisyon, at kailangan ay pagmamahal na walang hangganan. Lahat ng unawa ay nandoon, no? Lahat ng sakripisyo, hirap, tulad ng naranasan ni Kuya Justin kagabi na talagang sobrang layo, Kuya Justin, di ba? May takutan na, may mga haunted house na nanadaan. May ahas pa. May ahas pa. Pero masaya po. Oh, Diyos ko lahat. Kaya sinasabi ko na kay Justin kasi para alam niya, no, hindi puro sarap, no,
kumbaga dadaanan mo yung butas ng karayom. Kaya sinabi ko sa kanya, very slight, yung mga negative sides, yung mga positive sides na kahit paano pagtimbang-timbangin niya, no? Yung pagpasok o pasukin niya yung larangan sa pagmimisyon, pagcha-charity works ay handa na siyang sumaba. Kaya siyempre, magpasalamat tayo dahil sabi ko nga, sana manganak pa, dumami pa ng dumami yung mga charity para kahit papaano maibsan yung mga naghihirap na nandito tayo. Although hindi tayo habang buhay na makapagbigay, pero nandito tayo para kahit papaano makaalala sa pangangailangan nila kahit in the few days lang, pero malaking bagay po yun sa kanila. Tulad ng mga katutuwang aitas na madatna natin na walang makain, walang maisaing, although napakasipag nila sa kabundukan, lahat ng mga pananim ng mga klaseng iba't ibang root crops ay nandoon na, pero hindi sapat dahil hindi po araw-araw fiesta, araw-araw ay nagha-harvest sila. Seasonal po ang bawat iba't ibang klaseng root crops po na tinatanim nila, pero seasonal po 'yon. No? So may mga buwan na bakante, may mga buwan o isang taon pa almost antayin nila bago mag-aani o mag-harvest ng mga pananim nila. So nandito tayo umalalay, no? Pagpasensyahan kung ano may mga kaya nating gawin na maibigay sa kanila na kahit papaano yung kaya ng ating bulsa ay pasasalamatan na lang. So ayan, kumusta Kuya Justin yung experience natin kagabi? Dahil first time nga, pero ako'y naawa sa inyo dahil first time yung naranasan, ako'y nag-alala. Kaya sabi, okay Justin, kumusta? Gusto nyong mauna o kaya bang hanggang magdamag gabi? Sabi naman, kaya. Okay, sige. Kaya lang magdamag mga kabay, pero hindi nila kinaya yung lamig. Yun talaga. Pumasok sila sa tent mga kabayan. Tapos naranasan nila kung paano humarap sa apoy kapag nilamig ka sa kabundukan. Pati sila humarap sa apoy mga kabayan kahit paano maibsan yung lamig. O di ba? Na-experience sila kagad, napasabak sila kagad sa puyatan at hirap at lamig doon sa kabundukan. Kasi may mga times po mga kabayan na pag gabi, no, ay walang gaanong hangin, pero pagdating sa madaling araw ay sobrang lakas ng hangin. So ganyan, ina-experience ang kagabi. Nakatalok mo na ng kumot siya. Si Justin, nakabalo. Tsaka may konting ambon din. O, di ba? O, kamusta? Kaya Justin, yung experience natin kagabi. Masaya. First time. Masaya. Ituloy ba ang charity? Tuloy lang, laban. Walang susuko. Tama. Rain or shine, walang susuko. Pag gusto mo, sabi ko nga, ang pagiging charity, yung pagiging, pagpasukin mo yung pagiging charity, yung mission, kailangan ang isipin mo una ay meron kang pagmamahal. Kasi pag wala kang pagmamahal, kung isipin mo lang kung paano ka tumulong na wala kang pagmamahal, wala kang hindi mo masustain yung pagod. Mapapagod ka, magsasawa ka, diba? Kasi wala kang pagmamahal eh. Pero kung mangibabaw yung pagmamahal mo, kahit anong pagod, kahit anong layo, nandoon pa rin sa isipan mo at sa puso mo, nakatatag na kailangan pumunta kasi may tao doon nag-aantay ng iyong pagmamahal. So, ganun yun. No? Ganun yun. May nagalit sa likod. Sabi niya, ayaw na niya yung charity kasi pagod na siya. So, kumusta pala kakwentuhan mo yung mga ating mga katutubong aitas, Ate Joanne? Masaya po. Masaya silang kasama. Napapawi yung pagod kahit na sobrang pagod ka. Pawi yung pagod. Di ba? Ang saya nila. First time yung humarap ng gaya makipag-usap sa kanila. Di ba? Tapos pinag-ihop. Sabi nung ni Ate Cha, kain tayo ng ube, ihaw tayo. Maluluto ba yan? Teka ako. Wala naman. Iihaw mo yan, matigas pa sa bato. Sabi ng bata ni Benten, maluluto yan. Ate, sabi niya, ihaw natin. Mas masarap yun. Ate Joanne, pag yung matigas na yung parang tutong na siya. Ay, naku, ang sarap. Malinamnam. Kasi kailangan talaga siyang tutungin o sunugin para lumabas yung natural niyang sarap. Yun ang technique pagluluto ng mga root crops. First time lang humarap kahapon sa mga katutubong aitas at
ramdam nila kung gaano sila welcome doon, no? Sabi ko, bantayan nyo yan, na bantayan yung bisita natin dahil kami ay busy. No, naka-guide ako sa pag-akyat baba sa mga kahon, bantayan nyo. Sila, kahit sabi nga, nakwento nga sa iyo, di ba? Malayo pa lang kami, pag nakikita yung sasakyan namin na malayo pa kami, naka-prepare, nakahanda na sila. So, ganyan sila. Pag meron akong binitbit na mga bisita doon, alam nila, no, ay entertainin din nila yung ating mga bisita. Ano sabi ni Benden po? Hindi, Bente. Makikita, andyan na yung sasakyan ni ate. Sabi niya gano'n. Tara na maglinis, andyan na sila, akit na sila. Maglinis na daw. Alam na nila. Alert sila alert sila. Di ka, kahit gabi araw man dyan o gabi man dyan, hindi ka talaga pwedeng, hindi ka lang makikita. Malayo pala makikita ka na. No, kaya naka-alert sila kagad sa atin. Ganyan sila. Kasi hindi lang sila bisita o hindi lang yung tinutulungan natin sila, no? Kundi nakilala natin sila na parang pamilya. Nagtuturingan na yung bawat isa sa amin ay pamilya na. Kasi tagal na panahon yung kasamahan. So, ayan mga kabayan, kain tayo. Meron palang bihira lang kami makakain dito sa bahay. Mostly sa labas. Pag nasa labas kami, mostly nakakain namin ay pag nasa daan, karne-karne. Pero pag nasa bukid naman, nasa kabundukan kami, ganun pa rin, ay karne-karne din. Bihira na yung gulay. Pero pag nandito kami sa bahay, lagi kong nire-request is gulay, isda. Bihira lang kami magkarne dito mga kabay. Once a week, no? Or minsan wala pa. Karne, manok, once a week. Pork, or baboy once a week. Kasi syempre, kumbaga puro na kami karne sa labas, then pagdating dito karne na naman. Syempre walang balanse. Kaya buti ngayon mayroong may Shanghai. Ano bang ulam siya? May patula. Kasi na-request ko dito, halimbawa, adobong kangkong, with pritong isda, ganyan, tapos spinach, tapos igisa lang yan sa sardinas, yung mga ganyan. Then patula, no, sa sardinas, basta gulay-gulay, saka kahigop ng sabaw. Bihira ako nagre-request dito ng karne unless na may bisita ako. Kasi mahilig ako sa isda at gulay. So ayan po mga kabay, maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 para sa ating pamaskuhan. Nagbigay din yung makain yan. Hindi, nagbigay, ha? Makain Nag-1K po sila. Bakit di na lang dito bumawas? Hindi po. Pangkapi po. Pangkapi. Pero sabi lang kulang ko, sige, hatiin nyo na lang. Nagalit. Nagdabo. Kasi bakit daw sa akin 10,000, sa kanila 1,000, sige, tag 5,000 kayo para hindi man daw. Para sa magbabayan natin yan. Para sa mga kabayan natin. And then sa kanila, pangkapi dahil lang yung sa kanila. Thank you po. Tapos kumain, magkape. At sa suot mga kami, hindi ko alam nakuha ko lang ito. Salamat. Kasi pag dito ako sa bahay, ang suot ko, kahit underwear, punit-punit, mga damit, punit-punit, lahat punit-punit po mga kami pag nandito ka sa bahay. Yan talaga ako, ever since yan talaga ako sa bahay. Puro ako punit, halos pamunas na lang o basahan yung sinusuot ko. Ganyan lang talaga ako. And then, nung nag-unboxing kami, may nakita ako, sabi ko, kawawa naman yung damit ko, naawa ko sa sarili ko, nakuha ko to. Sabi ko, oh wow, pang tulog, pang bahay, o lahat na, sinuot ko ngayon. Diba? Salamat, hindi ko alam, nakalimutan ko sa dami-daming hinalungkat namin. Hindi ko na alam kung saan namin ito nadampot. Basta, salamat na lang po kung kanino man ito. Experience na naman nila. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.